Reporter inisnab ng kalaban ni Mayor Vico Soto? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng linggo. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila inisnab ng katunggali ni Mayor Vico Soto na si Sara Diskaya ang isang reporter from Rappler na si JC Gotinga, kung saan tinanong niya ito na if ever manalo or palarin sa pagka-alkalde ay ang St. Gerard daw ba ang gagawa ng proyekto ng Lungsod Pasig. Sa mga hindi nakakaalam mga kaparokya, ang St. Gerard po ay pagmamayari ng pamilya ng katunggali ni Mayor Vico Soto na si Sara Diskaya. Subalit, imbis na sagutin ay dire-diretso itong pumunta sa kanyang sasakyan at tila itinulak pa ito ng mga alalay niya. Ayon po yan sa nadinig natin. So pakinggan po natin ito mga kaparokya. Bakit niyo ako tinutulak, sir? Ba't niyo ako tinutulak? Ba't niyo ako tinutulak? Nag-interview po ako. Late na kami sa appointment. Sorry po, pasensya na. Late na sa susunod na appointment. Napakami kami ng district. Late na tayo. Mga kaparokya, pasensya na po kayo kung audio lang po ang kaya kong i-provide sa inyo sapagkat umiiwas po tayo na ma-copyright ni YouTube. Alam nyo naman po kasi mga kaparokya, ang YouTube po ay mahigpit pagdating sa copyright. Anyway, so yun nga mga kaparokya, tila or parang hindi maganda ang naging experience ng Rappler reporter sa inasta po ng katunggali ni Mayor Vico Soto dahil maririnig na hindi pinansin ng katunggali ng butihing mayor ang Rappler reporter na si JC Gotinga sa tanong nito na kung St. Gerard ba ang gagawa ng proyekto kung sakaling palarin ito. So wrong move po yan on the part of Sara Diskaya mga kaparokya, lalo pat Rappler ang inisnab nila. Alam naman po natin ang Rappler ay kilalang news agencies dito sa bansa. So, mga parokya, imbis na sagutin ay dire-diretso ito na pumunta sa kanyang sasakyan at tila tinulak pa di umano ang nasabing reporter ng alalay nito. Well, mga kaparokya, intindihin na lang po natin ang katunggali ni Mayor Vico Soto. Baka nga naman po kasi malate sa next caucus na pupuntahan. Pero syempre para sa akin hindi maganda yung ganong attitude bilang isang kumakandidato. Kumbaga, pinasok mo ang mundo ng politika, dapat marunong kang tumanggap ng kritisismo, mabuti man yan o hindi. Dapat marinig din ang side niya about dito. Pero imbis na huminto at sumagot, ay binaliwala niya ito at dali-daling pumunta sa kanyang sasakyan. Siyempre, insulto yon on the part of Rappler reporter. Hindi magandang attitude yan bilang isang politician. Kung di mo kayang sagutin ang isang tanong, maraming pwedeng i-alibay, hindi yung dire-diretso ka. Tsaka makakapag-antay naman siguro ang mga tao sa next destination nito. Naiisip ko tuloy mga kaparokya kung seryoso ba talaga ito sa ginagawa niya or napipilitan lang kasi base sa point of view ko, magiging tau-tauhan lang ito ng asawa niya. Isipin mo, pag nagsasalita sa caucus, walang platapormang nilalatag kundi ganito gagawin, ganyan gagawin, papagawa ng ospital, pabahay, at kung ano-anong magagandang ipinapangako sa mga Pasigenyo. Mga pangakong walang kasiguradahan tulad ng ginagawa ng karamihang politiko dito sa bansa. Mga corrupt na politician dito sa bansa. Mas naniniwala talaga ako na pumasok sa politika ito para maproteksyonan ang mga negosyo. Pero malabo pa talaga sa sabaw ng pusit na magwagi ito or manalo ito. Sa katunayan mga kaparokya, sa latest kalye survey na napanood po natin or kinonduct ng YouTuber na sila Swerte TV sa West Bank Road ay isang malaking bokya ang nakuha
nito. So dito makikita natin mga kaparokya, si Mayor Vico Sotto ay may 63 votes at 0 sa katunggali nitong si Sara Diskaya. So paano mo matatalo yan? Ni hindi nga umaabot sa 2 digits ang votes nito araw-araw. Kaya pandadaya lang talaga ang ikapapanalo nito. Pero mga kaparokya, once na madaya si Mayor Vico Sotto, nako, lalabas at lalabas talaga ang mga Pasigueño. Obvious naman na ang sigaw ng mga taga-Pasig walang iba kundi si Mayor Vico Sotto. So, paano kayo iboboto kung bastos kayo? Plataforma, hindi paninira ang gawin. So, hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.